Hello everyone! Welcome to the first episode ng aking newest online show dito sa YouTube. Tinatawag ko itong AR Records. At makakasama natin para sa first episode ng aking show, isa sa pinaka-close kong friend sa buong entire showbiz career ko. Masasabi kong malapit talaga sa akin. One of the grand finalists of The Clash Season 1, ang fierce diva ng Pampanga, Miriam Manalo. Yes, lakas ng energy mo. Siyempre. Welcome sa akin. Welcome and welcome po sa inyo. Thank you so much. Yun na yun. Paano natin umpisahan? Maraming struggles, maraming magandang nangyari. Kwento ka nga. Ano yung kwento ng audition mo sa The Clash? Ang kwento ng audition ko, ano nga ba? Nakalimutan ko na. Ilang taon yung babalikan natin? 2018. So, yes. 6 years. 6 years ago. 6 years. Kasi ganito yan eh. Siya talaga yung sa akin, nag-push si mother. Sabi niya, sumali ka, try mo ulit. Sabi ko, ayoko na kasi gusto ko mag-abroad. Bumalik ng abroad ulit. Alam mo yun, pareho tayong OFW. Yes. Oo. Kasi mas feel ko yung ko doon eh. Pas makakawalwal talaga ng bongga doon. Tapos nag-work ka, alam mo may stable kang kita. Oo. Tapos ine-enjoy natin. Ine-enjoy pa talaga ng bongga. So sabi ko, sige, pagbibigyan ko si mother, nag-audition ako. Tapos yun na yung eksena doon, nag-audition. And then, ang tagal kasi ng ng callback nila, di ba? Oh. And then yun na, basta na lang ako nag-audition, pumunta lang ako doon, kumanta ako. And then, hello po sa inyo, yun. Di ba? Ito na ba yun yung parang final callback? No, hindi pa. Kasi, iba pa yun. Yung first, nag-audition lang ako talaga sa studio na hindi ko alam kung ano yung sinasali. Alam ko singing contest talaga. Sa Artist Center. Yes, Artist Center. And then yun na nga, and nawala na talaga sa isip ko. Sabi ko, wala na siguro. So, nagbabalak ako bumalik na ulit sa abroad. And then, bigla silang nag-text ng like, 2 days before yata ng final callback. Doon sila nag-message. So, syempre ako, hindi ko makakalimutan yung kasi concert yun ni Bruno Mars dito sa Pilipinas, May 4. Basta ang daming nangyari sa audition kasi grabe, pagpasok ko doon, ang dami pala namin. Tapos nakita ko to. Ano ba yung tsura ko nun? Sabi ko, ang gwafo naman nun. Feeling ko naka-green yata ako dun na... Yes, naka-polo shirt ka na may ganon. Polo something. Ito naman, divang-diva yun dun. Parang same hairdo ka nun. Nakaganon ka. Ganon siya. Nakulot. Tapos sexy pa ako nun. Sexy pa rin naman lang. Yes. Red. Pero divang-diva siya nun. Kasi ang Pinoy talaga, kakaunti lang ang para sa akin. Parang bibihira yung matangkad. So, matangkad kasi siya. So, kitang-kita siya, tas tisay siya. So, parang, meron tayong diva dito. Ano yun eh? Parang promising yung grupo na yun. Sobrang daming magagaling. Sobrang daming magagaling talaga ng time na yun. Alam mong, yung nakakakaba nung nandun na kasi, di ba magbibigay sila ng sobre sa'yo. So, you're not sure kung in ka talaga may nakalagay dito, Congratulations. Tapos kasi, ito pang nakakatawa dyan. Kasi nung audition ko, hindi ko na-timingan ng maayos yung kanta ko. Yung kananta ko pa nun is I Have Nothing. Diba? Parang medyo na-late ako ng konti ng So, di na ako nag-expect na makakapasok ako. Kaya super happy ako. Pero ang tagal natin nandun, di ba? Ang tagal natin, oo. Pero masaya. Doon pa lang sa audition, sobrang saya na. Masaya, oo. Ang gulo-gulo. Diyos ko yung chaos talaga sa studio. Grabe. Daming kumakanta, kaliwat kanan, may kumakanta, may nasa CR kumakanta. Hindi ako yun. Sila yun, hindi tayo ganun. Ako yung yung nakaganon lang. Nakikinig. Sino ang tingin mo? Ito, para sa itong question, maganda itong question na ito eh. Since, guys, si Miriam kasi yung sought after. Isa sa sought after na clasher. Etong question ito para sa ito. Sino yung pinakatingin mong kalaban mo? Sa top 62, wala sa top 12 ba? Sa lahat. Nung nasa top 62 pa lang tayo, sino yung competition mo? Ang hirap naman ng question na yan. Kasi sobrang daming magagaling ng time na yun. Nag-isip talaga ako kung sino yung I would say, kasi technicality-wise, Princess. Ayan din yung nasa isip ko.
Princess is so good, nasasayangan talaga ako. Anong apelido niya? Kulala. Si Ces Kulala. Ces Kulala. Alam mo kasi si Princess kasi pinapakinggan ko maraming magaling. Pero actually magkaano kayo magka-timbre kayo ng yung resonance ng boses niyo na malaki. Yes. Na wow, di ba? Ano yung wow? Kami lang nagkakaintindihan. Magkapareho kayo. Oo. Nung time na nagko-compete tayo, kasi guys, nung nagko-compete kami, may blessing na dumating kay Miriam. Yes. Nagkaroon siya ng biyaya from God. She got pregnant. Yes. So, yung pregnancy mo na yun, syempre, happy tayong lahat. As in, isa ako sa unang binulungan mo. Yes. So, nung time na yun, ano ba yung naramdaman mo? Tingin mo ba it will be taken against you? Kinabahan ka ba? Nasaan ka nun nung time na yun? Actually, sobrang lutang ako nung time na yun. It's a mixed emotion. Kumbaga, I'm happy at the same time, nangihinayang. Anong top na time? I would be lying kung sasabihin ko na I'm just happy. Alam mo yun, kasi alam mo, sa tagal-tagal kong nakikipagsapalaran sa, to be in a competition. Tapos dun nakapasok na ako. Anong time na ba to? Top 62? 32 na yun? Still in the process talaga ng top 62. 62 pa? So, yes. So nakakaba yun kasi wala ka pang actually nararating dun sa... Wala pa. So, nalaman ko na preggy ako kasi hindi ko naman kaagad, di ba, in-announce. Ang few people lang nakakaalam. Isa ka doon. Siyempre, yung mga super close ko lang talaga nakakaalam nung time na yon. And it was an happy moment. Pero, sobrang, sabi ko, baka matanggal na ako. Kasi siyempre, I'm pregnant. And ayokong maging burden sa mga kasama ko. Ayokong maging burden sa mga staff, sa production. Alam mo yun, kaya ginawa ko talaga yung best ko nung time na yun na kahit na ang sama-sama ng pakiramdam almost every day. Tapos sobrang moody ko pa. Alam mo yan, alam mo yung from being super energetic na masiyahin, palakaibigan, biglang... Tsaka you always have to be there every day. Ang dami natin ginagawa. Pero you're present. And ilang beses ako na hospital, di ba? Oo. Yun yung time na talaga. Kasi maraming risk Siyempre, buntis ka. Oo. And it was really hard kasi sobrang selan kong magbuntis. So, may dalawang video mapakita sa'yo. Tapos, gusto ko ng honest na reaction. Oh my God! Ano to? Reaction. Kilala mo ako, hindi ako magsisinunod. Okay, syempre, you're branded ka as the Prangka Fierce Diva of Pampanga. So, love, here's the first video. Ang galing, kuya! Grabe! Mas lang to Grabe ka. Oh, grabe, oh. Excuse me? Ikaw si Golden, di ba? Bakit bang ingay-ingay mo palagi? May kausap ako sa telepono, di ba? Hindi ko tuloy maintindihan yung kausap ko Pasensya. Grabe naman yung Oh my God! Baka talak ka naman. Talakera ka talaga, love. Parang hindi na. Okay, I will let you talk. Alam ko yung nasa mata at nasa isip mo ngayon. Sige. You're free to say whatever. Yes. Okay. Super. Ang hirap, di ba? Sige. Hindi. Very straightforward po talaga ako magsalita. Pero hindi naman. Ang taray ko doon. Best actress. Pero kasi kailangan sa show, just to let them know kung ano yung pinupoint nung... Yes. Yes, kasi during that time, mga bagets kasi, maiingay yung mga yan talaga. Sobrang... Sino ba? I-call out mo sila. Sino ba yung maiingay na yan? Ayun, yung mga... Siyempre, 16 years old. Oo. Diba? What can we expect, di ba? Yes. Kasi nung time naman na yun, kasi I'm really sensitive dahil nga buntis ako during that time. So, siguro ngayon, kung mag-iingay sa Wapakil, sabayan ko kayo, rah! Di ba? Mag-iingay tayo. Next video naman tayo. Oh my gosh! Sa akin, napaka-importante sa akin yung maapektuhan ako doon sa performance ng isang singer. I love you both. You have gotten this far only because you gave your all. You were fantastic, amazing, wonderful. Tomorrow, ang magpapatuloy sa ating finale
Naiyak I na ako see. dun. Jong. Pwede kang meme. And the winner of this clash is Jong! Iyon na ang huling pwesto ng Final Five. Jong, pwede ka nang bumalik sa iyong upuan. Puno ng tapang hanggang sa dulo. Hindi susuko. Ay, oh, di. Abutin ng Dead mo siya, guys. isulat ng iyong kapal. Guys, dead mo siya. Nakita ng studio na dead mo ka, love. Bakit? Well, what was your reaction? Bias, no? Hindi. Alam mo, naiyak pa rin ako hanggang ngayon. Doing na alala ko yung moment na yon. Kasi I was so frustrated. Alam mo, feeling ko ako yung nasa pwesto mo nung time na yon. Kasi ano to guys time ng laban ng top 6. Oo. Ano na So to? the next day, grand finals na siya. Top 5 na to. Oo. Biglang. Alam mo yon. Kasi alam ko kasi yung pinagdaanan natin. Alam mo naman. I know how you fought. Di ba? Yung talagang yung paano ka talaga, yung alam mo yung, sa totoo lang, ngayon ko lang to sasabihin sa'yo, isa ka sa, actually, hindi ka sa, ikaw lang pala. Ang nakikita ko doon na talagang motivator ka talaga. And feeling ko kumukuha ako ng lakas sa'yo. And during that time, I know you gave it all. Talagang binigay mo yung pinaka-best mo. And you did so good. For me, nung time na yon, I have nothing against Jong kasi naman, oh my God, Jong is so good talaga. Yeah. Walang, Pero syempre, nung time na yon, sobrang emotional ko lang talaga kasi syempre mawawalan ako ng, parang feeling ko na nawalan ako ng best friend doon. And ako guys, talagang, hindi talaga ako plastic. And it showed. Sorry, hindi talaga Hindi ako. pa ina-announce, nakasimawat ka na. Yes, I'm really sad. Sobrang naiiyak na ako noon, nung time na yon. And alam ko naman kasi talagang deserving ka din naman noon, nung time na yon. Kahit nga ikaw yung manalo doon, deserving ka talaga. Oo, hindi totoo, promise. Kasi, I mean, deserving naman din si Jong. Lahat naman tayo, no? Lahat naman tayo na nandun. Kasi, lahat tayo, pinaghirapan natin kung nasaan tayo. Yung talagang inilaban natin. Lahat binigay natin yung all natin. Laban talaga. Laban kung laban. Pag tayo mo dun, parang yung buhay mo na yung nilalaban mo. Yes, Parang totoo. pipikit ka, nagpa-flashback lahat, di ba? Pero love, grabe yung performance mo nung time na yun. Yun lang ang masasabi ko. So after no competition, love, di ba, syempre, kahit di tayo winners, nagka-career tayo. Yes. Thanks to GMA for giving us Thank you po the... sa opportunity. Oo, kasi grabe, talagang pangarap lang natin yun. Pero after no competition, hindi na tayo contestants. Hindi na. Artista yun na na yung tayo. parang masarap na talaga yung natin. Parang work na lang talaga. No? Oo. Tapos, nandun na tayo. So, nagkaroon tayo show, Studio 7. Nagkikita tayo weekly. Meron tayong show. Tapos, may nagka-teleserye ka. Yes. Nagka-teleserye Ang saya-saya. Saya. Tapos, ayun, pinanganak si Baby Layla. Layla. Yes. Oo, tapos, na problema ka nawalan ka ng boses. Yes. Yun yung Yun tama yung timeline ko, no? Magkakatuhog to lahat. Kwento mo nga yung lahat ng magkatuhog. Yes. Ito yung parang mahirap na sitwasyon sa life ko. Yun yung kasing, syempre, yung bread and butter ko, yung boses ko. Tsaka nandun ka na. Yes, kilala ko as belter. Oo. And then, people were expecting so much from me. Kasi nga, dahil alam nila, belter. Parang kayang kantahin ni Miriam to, yung ganito. And then, biglang, nawala. Nabaliw na ako ng love. As in, nawala yung voice ko. And then, san-san na ako. Parang nawala ako sa sistema. Parang I was so like, kasi syempre, it's more than depression Kasi buhay mo, ito, parang buong buhay mo, ilang taon ka na noong time na yun. Yung singing talaga yung buhay mo. Tapos biglang turn around, wala. Yes, wala. As in, wala talaga. And you heard it. Talagang walang lumalabas na
na voice, even yung mga mabababang kanta, hindi ko talaga kayang kantahin. My falsetto is not there. Tapos, ang ginawa, thank you for the opportunity. Nag-coach ka pa? Yes, GME talagang nag-provide. Thank you so much po, Ma'am Joy. Talagang, nila ako, voice coach kay Miss Jai. But then, nawala na yung interest ko. Super na-down ako. Tapos, yung hirap ako sa situation ko with my transportation, with kung saan ako titira. Alam mo, it's so hard. Kasi hindi naman talaga ang showbiz, guys, hindi lang siya all about glitz and glam. No. Tao lang din kami. As in, kumakain kami, nagbabayad kami ng bills. And hindi lahat free. Hindi ibig sabihin sobrang yaman mo na pag nag-artista ka. Yes. I embraced it kasi nga, I know my mistakes. Which is good. Sabi ko nga everyday, lagi ako nagte-thank you kay Lord. Sabi ko, Lord, I have never felt contented in my life. Not until now. Diba? Talagang ngayon ko lang, sabi ko, I have to embrace what I have right now. I have to appreciate what I have right now. And if I cannot get what I want, if I cannot get what I need, I'll wait for it. Yes. I'll work hard. I'll put more effort to achieve it. Dahil din doon, sometimes yung me being too much open or masyadong straightforward, some people cannot appreciate that. Yung masyado akong talagang direkta. Alam mo, direkta talaga magsalita, di ba? And I try to control myself from doing that. Yung ina-avoid ko lang yung masyado bang pinipili ko na ngayon yung mga words na sasabihin ko na hindi masasaktan yung kausap ko. Kasi I've realized na yes, you're being true or you're being honest sa tao, pero hindi mo alam na nakakasakit ka na pala. Gusto ko maging informative din tayo sa audience natin. And ito malaking part ng buhay mo to, itong sasabihin ko. And I also want to educate them. I want to be specific with this term, spinal muscular atrophy. Yes. And ito yung isa sa biggest na dagok sa life mo. Oh, yes. My question is, how was it being blessed with two beautiful kids? Yes. And then losing them to the same disease. Sinabi ko sa sarili ko na you have to be prepared. Kailangan mag-ready ka kasi may mga magtatanong sa'yo na hindi ka dapat ma-offend. Yun, pinaano ko sa sarili ko. Kasi may mga na-offend sila pag tinatanong. So, I don't want to be kasi feeling like ko, that. Ang isa sa purpose mo also, given yung mga struggles na to, tsaka yung itong laki ng challenge nila. Also, parang nandiyan ka para mag-advocate na eh. Oh, yes. Unang-una pa lang, yung sacrifices ko, I gave up everything. Yun nga, yung career ko, na gusto ko mag-focus sa mga anak ko, and then, nagpo-focus ako sa mga anak ko, and then, nakikita ko wala silang progress. Imagine yung feeling na may mga pinsan kasi yung anak ko. Sobrang nakakainggit. Yung nakikita ko sila, nakakaupo, they can play around. Kasi yung sakit na to, yun yung tina-target. Yes, yung anak ko, wala siyang movements. Kasi nga yung spinal muscular atrophy, is yung tina-target niya is yung spinal natin, yung mga nerves natin doon. Kasi di ba tayo, yung nerves natin is connected with the muscles, sa lungs, ganun. So yung nerves nila, hindi siya nagko-connect, parang bitin. So, hindi siya nakakaramdam? Oo, ganun. Parang ganun. Parang wala siyang kuryente sa katawan. So, hindi siya na-activate? Hindi siya na-activate. Kasi nga, walang nagsusupply sa brain na gumalaw ka, ganyan. Kasi nga, hindi siya na ano. May mga iilan lang. Tapos yung the rest putol-putol na. So, kaya may mga movements pa rin naman kahit papaano yung mga ganun-ganun lang. Tapos mabagal pa. Kasi naawa ako sa mga anak ko, syempre, alam mo yun, ang hirap manganak, unang-una. Tapos cesarean pa ako. And then, yung hirap maglihi, grabe yung paglilihi ko kasi hindi basta-basta. Yung pareho iba sila? kasi, as in, yes. Pareho sila ng situation mo nung nabubuntis ka? Yes, lahat. Even my son, ganun din. Sobrang selan ko talagang magbuntis. Kaya, alam mo yun, tapos bigla mawawala na lang. Kasi gusto mo maging mom talaga. Yes, that's my dream. Layla is very quiet. She is very sweet. Yung
mabait, you know. But si Emilia, oh my gosh, totally like me. Talaga? Meron siyang gano'n? Papakita siya ng gano'n? Very like me. Na? Maldits. Hindi naman. I think she's very strong. Alam mo yun, nakitaan ko siya na she's palaban. She's, you know, she's very, jolly, masiyahin siya. And, ano ba? You lost them at what age? 1 year and 4 months. Pareho? No, Layla, 8 months. Tapos si Emilia is 1 year and 4 months. Nasa ICU kami the whole month. Almost 2 months kami sa ICU. And everyday ako doon, di na ako. Like once a week lang akong maligo. Kasi nandun lang ako. Talaga nakabantay ako sa anak ko. Grabe yung stress level ko nung time na yun. Pero, you know, I don't wanna put a tear on it. Ayoko nang umiyak. Kasi I know they're in a better place. Yes. And, you know, meron naman din akong blessing. Yes. Pero given that you know na they're in a better place, kung makakausap mo sila, anong gusto mong sabihin sa kanila ng dalawa? Kung nasa harap mo silang... Lagi ko naman silang kinakausap. And I always tell them that I'm sorry. I wasn't a perfect mom. I felt like hindi ko nabigay yung best ko, yung marami akong regrets din, how I wish I did this, I did that. Kahit feeling ko na tinodo ko, pero hindi pa pala. It's so hard na makita ko silang ganyan. Yung I cannot imagine myself on that situation, on that position again. Kasi ayoko na makitang hirap pa yung mga anak ko. Sobrang hirap lang. Sobrang basta, I just want them to be happy. Enjoy nila yung life nila with Jesus. Yung wag nila akong alalahanin. Na I'm okay and I'll be okay. In-accept ko na kung ano yung naging reality. And basta love. Dami kong gusto sabihin. You've become a different person actually. Ngayon. As in, in-embrace mo kasi na, I mean, tanggap mo siya, nakakita ko sa'yo. Pero it's hard nasasad ako ngayon sa naririnig ko. And it's hard to like look back. Pero she's really a strong person. Thank you dahil isa ka sa mga nalalapitan ko. And actually, you're the only one. Kausap ko kasi kanina, sabi ko sa kanya, alam mo, isang tao lang nalalapitan ko sa na hindi ako nahihiya. Si Anthony lang talaga, sabi ko sa kanya, na I can say anything, yung kahit pag madrama yung buhay ko, yung with no judgment. Yung makikinig ka sa akin, pag masaya ako, nandiyan ka din. Alam mo, you're always there, kahit na yung nandito man ako, nandiyan ka. Kaya thank you, love. Oo naman. Dito lang ako always para sa. Yes. I think lang, dahil sa presence mo, marami tayong... I assume may mga lumapit na sa'yo na merong same case din. Meron naman. Oh, yes. Marami. And recently lang, merong nag-message sa akin. And sinabi niya sa akin na she had a 1-month-old baby na very, nagpapakita talaga ng symptoms Symptomatic, kumbaga. Kasi mga anak ko, they're not really... Parang mid lang. Not very symptomatic talaga. Nag-message back ako sa kanya. And then, yun nga, nag-reply siya na nawala na daw yung baby niya. And it's so sad. I can't help myself na malungkot. Kasi alam ko yung feeling na gano'n. Yung ang daming pala naming mga mommies na lumalaban pero hindi siya kagaya na ibang sickness and disease na out there na may help. Yes, and we need more help po sa mga may spinal muscular atrophy. Kasi sobrang kawawa po kasi walang treatment or access ng mga gamot dito sa Philippines. And kung mabibigyan nila ng pansin,
para naman po kahit papaano is magkaroon ng treatment naman, makasama nila yung mga anak nila. And mas naging malapit ako kay Lord. Yes, mas naging malapit ako kay Lord dahil sa mga nangyari sa akin. Hindi dahil meron akong gustong hilingin sa Kanya. I realize na si Lord kasi hindi mo naman kailangan humiling eh. Siya mismo magbibigay sa'yo. Kasi yung iba, wala na masyadong alam about you. So, ano yung ginawa mo? Naglaylo ako sa... Kasi wala siya ng matagal, dami nakakamiss sa'yo. I miss you too. Dami naghahanap sa'yo, love. Totoo ba? So, nahanap ko lagi yung mga singing videos mo, ganyan. Yes. Na-busy ka with office, nag-office work ka ba? Yes, before. Nag-office work ako. And kasi nga, dahil nawalan na ako ng ganang kumanta, dahil nga din, I lost my voice. Pero meron naman akong ginawang maganda. Right after nawala nung si Emilia. Nagkaroon ako ng blessing. I adopted a son. Yeah. Yes. I have my first son, DeAndre. DeAndre. Yes. Ano na siya ngayon? Magto 2 years old na siya. And super napapasaya niya yung family. Super happy kami lahat talaga sa kanya. He's very smart. And nung dumating si DeAndre, parang mas na-appreciate ko ang buhay. When you wanted to adopt him, was it right after Emilia's death? Yes, right after Emilia's death. Wala akong balak. Wala akong balak mag-ano kasi parang pinapalitan ko naman yung anak ko, tsaka diba? syempre para how can you decide to what to do after that very tragic na nangyari? Bigla lang siyang dumating ng kusa. Parang may yun nga, yung mom niya, yung mismong kumontak sa akin. And how can I say no to a child, 'di ba? Kawawa naman kasi naman mas alam ko kasi pag sa amin siya napunta, alam ko na mamahalin talaga siya ng sobra-sobra. Tsaka you have like a lot of love to give. Yes. Because you're a mom. Yes. And that's what you want to do. You want to be a mom. I want to be a mom. And right after DeAndre, siguro na nakita ni Lord, He blessed me again. With another one. With another son. Okay, let's talk about that. Ang name niya ay? Khalil Theo. Yes, Kwento mo sa amin yan. time, coming from me. So, he's now 1 month old. Ayan. So, kakapanganak ko lang. So, she got pregnant, guys. Again. Ayun, so, syempre ako, coming from someone na kilalang-kilala siya na, syempre, I'm thinking about her welfare pa rin. Ayoko siyang malungkot or what sa tanong ko or whatever. Syempre, hindi ko siya tinatanong kung sino yung bata na bit-bit niya. Nakamukha niya. For crying out loud. Lalaking kamukha nilang dalawang mag-asawa. Yes, so, super mixed talaga. Si Theo. Yes, 1 month old na siya ngayon. And yun nga lang, hindi siya nagmana sa akin ng skin. Yeah. Dark, handsome. Yes. Love ko meron kang message. Para sa mga taong kasalukuyan may pinagdadaanan, tapos walang makitang liwanag, tapos yung baga nasa brink na, nasa dulo na ng cliff, yung akala nila katapusan na ng lahat, tapos wala na silang ibang magagawa. Anong message mo sa kanila? Kasi ikaw yung perfect na tao na mag-encourage sa kanila to keep going. Yes. You know, mahirap yung pinagdaanan ko. Pero alam mo, kanya-kanya tayo ng pinagdadaanan sa buhay. And kanya-kanya din tayo ng personality and yung pagka-accept ba ng yung mga nangyayari sa buhay natin na hindi natin nagugustuhan. And ang payo ko lang is number one talaga is call God. Yun lang ang pinaka-best solution kung kahit ano ang pinagdadaanan ninyo. Mahirap man yan, madali man yan, kung talagang lugmok ka na sa problema, depressed ka na, ito lang masasabi ko, just pray and God will give you the light. Kung meron kang kanta sa buhay mo, at dahil maraming nakakamiss sa'yo, ano yung kanta na yun? Tila ihinari ang ulan, tila lilipas din ang bagyo, liliwanag din ang kalangit.